Sige po, dami po natin ang presensya ng ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo mag-alay ng ating personal prayer sa Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong pinagkaloob. Salamat sa buhay, kalakasan at pagkakataong makalapit muli sa inyo. Ngayon pong araw ng pagsamba, hinihiling po namin na kayo ang manguna sa aming kalagitnaan. Linisin niyo po ang aming puso at isipan. Alisin niyo ang anumang hadlang na maaaring pumigil sa amin sa tuloy na pagsamba sa inyong Panginoon. Naway ang bawat awit, panalangin at salita na aming maririnig ay maging kalugod-lugod sa inyo. Gamitin niyo po ang aming tagapagsalita, ang aming mensahero, upang maihatid ang inyong mensahe ng may pag-asa at kaligtasan. Dalangin namin sa araw na ito na mas makilala ka pa namin at mas mapalapit ang aming puso sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong mag-iisang anak na si Jesus. Amen. So, bago po tayo magsimula, bago po tayo mawit sa Panginoon, sabay-sabay naman po natin basahin ang mula sa awit 100, 2-3. Sabay po natin siyang basahin. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may uwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Praise God. Lahat po ba ay handa lang magbigay ng awit, magalak sa pag-awit po sa Panginoon? Magsabi na po tayo ng Amen! Ako po ay tuwa, nagagalak, ninenervyos, lahat na po sama-sama. Sabay-sabay niyo po tayo kumawit sa Panginoon at sabayin niyo din po ako na maranasan ang bagong task na binigay sa akin ng Panginoon. Pwede po tayong sabay-sabay umawit at umikot po, magkamayan, kamustahin po ang ating mga kapatid, ang ating mga mahal na nandito.
sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y iba'y sa kanino man, at di ka nagbabago, magpakailanman. At ang pag-ibig kailanman ay tatanggalin, pagkat sarili mo ang siyang mahalagang takwil. Kahit na ika'y kulang, ika'y matutuwiran, sapagkat alam ka na magpakailanman. Pagpupuri pa namin sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman.
pangalawang beses na po si Kuya Charlie from Bayside po. Muli po, Panginoon, sa Kuya Nico. Welcome po sa ating Sunday Worship Service. Ako po itong tuwa kasi ang dami ko pong bagong mukha na nakita po sa ating bahay Panambahan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ating pangmabuhay. So, praise the Lord po. At sa umaga po ito, gusto ko na pong dugtungan yung topic po ng Kuya Joe last week about discipline. Tama po ba? Discipline yung topic yung last week. And crucial kasi po sa ministry yung discipline. Kasi pag isang mananampalataya na siya ay disiplinado na, pero hindi niya na-convert into delight, naku, may problema po doon. Kasi yung discipline na yun, dapat ma-convert natin siya sa delight para lahat ng ginagawa natin ay may gratitude sa Panginoon. Hindi tayo napipilitan, hindi tayo nahihirapan, walang burden. Pero pag hindi na-convert into delight, ako po, something went wrong sa ating pananampalataya. At before po tayo mag-umpisa, gusto ko lang po ikwento yung journey ko po sa pananampalataya. So, nasyunan po ako ng gospel way back 2016 ni Kuya Dexter Cosme ng Kalamba. And for 2 years, so, nawala ako sa ministry. And we decided, ako mismo, personally, decide na magbalik loob sa Panginoon. Ito po yung time na nag-start kami ni Kuya Nico at ni JC ng Bible study. So, ang tagal na po nan, pandemic time pa po nan, medyo pariwara pa kami para sa JC ng time na yan. And kung basin yung mga suot-suot namin, mga butas-butas, alam mo yung parang wala kaming pamilya na sa Panginoon na madatnan. That's my personal encounter sa Panginoon panahon na yan. At alam niyo po yung kanta namin dyan? Still. Puro still lang yung kanta namin kasi wala kaming alam na kanta sa Panginoon. Still, naka-Bluetooth device pa kami, but we commit our life on that day to follow Jesus as Lord and Savior. Yan yung first journey namin ng tatlo sa ministry. After that, we pray to the Lord. Lord, parang nakakalungkot na pag tatlo na kami lagi, Lord, nakaka-boring, kami lang magkakasama. And Lord, answered our prayer. Our first group sa Mayundon. Sa tatlo, nag-produce, nag-multiply through the enabling work and power ng Holy Spirit. Nagdala ang Panginoon ng tao. Sa ministry po mga kapatid, hindi po tayo ang nagdadala ng tao. Tandaan po natin yon. The Lord, si Lord po ang nagbibigay ng tao para papuntahin po dito. Okay po? And yung time na yan, we pray sa aming pong cell group. Lord, hanggang cell group lang po ba kami? So Lord, answered our prayer through works na mag-share sa Santo Domingo. Ito yung unang pasok namin sa Santo Domingo. Our cell group shared the gospel doon, mula doon sa kanto hanggang dito. Yun yung unang tanda ko. Nag-share kami ng gospel na JC, lahat po kami magkaka-cell group. And Lord answered our prayer for this time. Ano nangyari sa amin? Yung journey na yon sa tatlo, naging cell group, nag-share ng gospel, ano na buo? Church ng Panginoon. Palakpakan po natin yung Panginoon sa buhay ng natin natin dito. So ang tawag po nun is journey. Paglalakbay po natin sa Panginoon. Sometimes po in our journey, may mga valleys, may mga humps ba na parang nahihirapan tayo sa ating buhay pananampalataya. Hindi naman siya struggle, kasi struggle is caused by sin, but parang test of faith. Kung magre-remain ba ako sa pananampalataya ko, or skip na ako kay Lord. So, yun po yung challenge sa buhay natin sa pananampalataya. At praising the Lord sa buhay ng mga kapatid sa umagang ito, na nakita ko po talaga na despite na nangyari sa ministry in the past, we remain steadfast sa ating pananampalataya. Huwag niyo pong ituon yung pananampalataya niyo po sa tao. Sa leader niyo, huwag po ituon niyo po kay Jesus. Siya po yung author and perfecter po ng ating pananampalataya. Wala na pong iba. Okay po? So, umaga po ito, pag-usapan po natin itong, and kung mapansin po ninyo, yung journey namin nila Kuya Nico, nag-start sa Maahas, lumipat ng Mayundon, lumipat ng Santo Domingo. And kung ikukumpara natin siya sa journey ni Paul,
ang liit pala naman sa amin. So pag tinignan ko siya, hala Lord, ang tagal na Lord parang 2020 pa kami nag-ministry. Ang tagal na, parang sa palagay ko, ang layo na nung narating namin. But if we compared sa ministry ni Apostol Pablo, gamunggo lang yung sa amin ni Kuya Nico at ni Kuya JC nyo. So, that's the challenge for us mga kapatid na, di ba sabi ng Panginoon, share the gospel until the ends of the earth. So, let's pray mga kapatid na tayo lahat sa church ay magtulungan na ma-share po yung gospel sa kadulo-duluang bahagi po ng mundo. And ako rin po sa Malinta, sa Malindon, kasi naiwan po ako doon, kasi yung bahay po namin sa ibaba lang po ng church. So, naiwan po ako ni Kuya Nico doon. Nag-start na rin po ako ng ministry ko sa Malinta. So, praise the Lord po kasi mag-isa lang po ako doon, wala po akong kasama, but si God naman magbigay ng kasama. Hindi ka niya lulungkutin. And God provides me mga co-laborers sa Malinta. So meron na po kami 3 cell na nag-uumpisa po sa Malinta ngayon. At we're praying po talaga, pakisama sa prayer mga kapatid na itong mga cell na yan ay maging church po din namin. Okay po? So sumaga po nito mga kapatid, pag-usapan po natin itong desire to delight, the journey to victory. Okay po? Desire to delight. Yung journey po natin sa pananampalataya para maging victorious tayo sa Panginoon. Sabi nung kanta kanina, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Di ba ang ganda? Yung promise ng God, daily, moment by moment, kaya kang baguhin ng Panginoon sa kapangyarihan niya. So yung journey natin sa Panginoon, hindi pwedeng walang medium test yan. Kailangan dumaan yan sa test. Kasi ang ating pananampalataya po ay parang ginto. Dinadaan sa apoy para mawala yung mga impurities. Okay po? But before that, let's pray po muna mga kapatid. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you Lord for your faithfulness sa buhay po namin. Tapat ka po sa habang buhay, Panginoon ko, na minsan po kami inyong mga anak ay hindi po naging faithful sa inyong harapan because of our sin, struggle, Panginoon ko, doubt, ungodliness sa buhay, Panginoon ko. But Lord, Father, tulungan niyo po kami, Panginoon, bilang inyong mga anak, Panginoon ko, na kami po ay inyo pong mabago, Lord God, sa aming pong paglalakbay, Lord God, sa mundong ito. Yung journey po namin, Lord God, sa pananampalataya, Panginoon ko, ay maituon po namin, Lord, sa inyo pong anak na si Jesus. I hope and I pray, Lord God, na ang aming pong prayer, Lord God, ay ma-receive niyo, Lord God, sa inyong pong bounty, Lord God, na inyong mercy at grace, Panginoon ko. Alam po namin, Panginoon ko, in your word, Panginoon ko, we have to ask, we have to seek, and we have to knock, Panginoon ko. You are not reluctant, God, Lord God, na para hindi ko pakinggan yung aming needs, para hindi kami i-bless at hindi kami patawarin, Panginoon ko. Thank you for your word, Lord God. I pray, Lord God, ako, Lord God, bilang inyo pong anak, Panginoon ko, ay gamitin niyo lang, Lord God, as a portal of your word. Alisin niyo po yung galing ko bilang professor, bilang guru, Lord God, sa moment na ito, Panginoon ko, na kayo po, Jesus, ang magsalita sa akin pong mga kapatid. Thank you, Lord God, sa opportunity, Lord God, na ako man din ay nabago, Panginoon ko, na yung salita at ang aking mga kapatid ay patuloy na rin pong baguhin, Panginoon ko, nang makuha namin, Lord, yung pinakamahalagang most holy thing sa lahat, Panginoon ko, na nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon ko, sa umagang ito, and I rebuke, Lord God, the work of flesh and the work of enemies sa oras na ito. Wala pong laman ang ma-entertain sa aming pong pag-uusapan. Yung puso po namin itama niyo, Panginoon ko. Alisin yung mga haka-haka, mga maling katuwiran, Lord God, sa aming pong isipan at puso para hindi po ito maging hindrance sa aming pong paglago spiritual, Panginoon ko. Thank you, Lord God. We honor you and we love you. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So mga kapatid, tingnan natin yung journey natin from desire to delight. Parang ganito po siya. If we desire the Lord, laging may God, hindi pwedeng sa desire mo wala si God. Laging may God. In your desire, you desire pag nanais na masunod ang kalooban ng Panginoon. Yun po yung desire. Pangalawa, yung topic po ni Kuya Joe, disiplina. Ang isang manlalaro daw na walang disiplina ay parang sumusuntok sa hangin. Walang purpose yung buhay. Ay nakikita nila puro negative. Yung blessing ng Panginoon, hindi na makita. Puro negative lang yan. Pagka yung disiplina niya, hindi nanggagaling sa Panginoon. Pag rebuke, correcting, teaching, medyo mahirap yan pag gano'n. But, if God discipline us, yung tama yung response natin, godly response yung nangyari sa atin, magpupush yan sa godly delight. Ano yung delight?
gratitude, mas malalim pa sa kagalakan. Yung kahit alas 12 ng tanghali dapat mag-share ka ng gospel, hindi ka nagrereklamo. Kasi nga, delight na delight ka, galak na galak at ibahagi yung salita ng Diyos. Yun po yung delight. At minsan po, naranasan ko rin po sa ministry, mga kapatid, hanggang discipline lang ako. Authoritarian, legalistic ako sa ministry. Nakikita ko lang yung mali ng mga kapatid ko. Kasi nga, wala akong malalim na kagalakan sa aking ginagawa sa ministry. Yun po yung na-learn ko sa ministry. At I learned my lesson. Tinanong ko yung leader sa church, kaya ba't ganito nangyari sa akin? Tama naman yung pagpinalis ko sa Panginoon. Nagpapadisiplin naman ako, pero ba't ang dami ko nakikita? Alam mo sabi ng kuya? Wala ka kasing delight. Hindi mo na-convert yung discipline mo sa delight. Kaya legalistic ka sa ministry. Dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. Wala na yung love, wala na yung working ng power ng Holy Spirit. Nung na-learn ko yung lesson ko doon, napakadali lang pala sa ministry, mga kapatid. Love, love, love ang mensahe ng Panginoon. So yun po yung ating pag-uusapan sa umaga dito. So una po muna is yung desire. Sabi po dyan, ang desire sa Tagalog po ay pagnanais. Lahat po ba tayo nagnanais sundin ang kalooban ng Panginoon? Amen po ba, mga kapatid? Ang sabi dyan, ang lahat ng tagumpay sa buhay Kristiyano ay nagsisimula sa isang tapat na pagnanais. Take note po ng word na tapat, mga kapatid. Maaaring nakikinig kayo ngayon, kung iba yung nilalaman ng puso at isipan nyo, hindi po katapatan yun sa harap ng Panginoon. Dumating din po ako sa buhay pananampalataya ko na kahit yung nagsasalita, kinokontra ko sa upuan ko kasi hindi tapat yung aking pagnanais na makasunod sa Panginoon. Tapat po dapat, mga kapatid. Tapat na pagnanais, ano sabi dyan? Na makilala ang Diyos at, hindi na makilala, sundin ang kanyang kalooban. Di ba ang gospel? A message to believe, a person to believe, a message to receive, a life to live. Makasunod sa kalooban ng Panginoon. Yun po yung desire. At sabi, ito po may tanong po ako. Lahat po ba tayo ay may pagnanais po ba tayong mamuhay alinsunod sa plano at kagustuhan ng Panginoon? Pero po mga kapatid, kasi ako po, nung nakita niyo yung picture namin na GC, umiyak na ako kay Lord. Lord, di ko na kaya, Lord. Pagkampaga na tuwad ko makainom, Lord. So, that time, I have the desire to follow Christ. Pero hindi siya naging madali. Challenging siya na puno ng test. Pero ang sarap kasi bawat test, si God man ang nagbibigay ng sagot. Bawat challenge, si God yung nag-a-uplift sa buhay ko. Okay po? And, ito po, let's look the desire. Ano ba yung desire na minodel sa atin ng Panginoong Jesus? Kasi si God kasi yung model ng ating pananampalataya. Kaya nga GMP, di ba? Jesus Life Ministry Pattern. Tingnan natin yung modeling ng Panginoong Jesus. Maraming desire sa Bible, sa panahon pa lang nila Moises, nag-desire sila ng ganito. But let's look kung ano yung desire, yung tamang desire na model ng Panginoong Jesus. Tandaan niyo yung kwento sa Garden of Gethsemane, mga kapatid. Yung dadagpi na siya. Ito na po yun. Sa 39, sa Luke 22 po ito, lumabas si Jesus at gaya ng kanyang ginagawian, nagpunta siya sa bundok ng Olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya sila at pumunta sa Tikalayuan at doon lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Kasi nadakpi na siya, alam niya na kopa, yung test na yun. Ngunit, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban. Yun po yung godly desire na minodel po ng Panginoon sa atin. Hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban ng Ama. Every moment po ng buhay natin, mga kapatid, we take decision sa buhay natin. Tama po ba? Lahat po tayo nag-decision. If we decide to follow God, meron po tayong pag-irais sa sundin po ang kalooban ng Panginoon. Sa prayer pa lang po natin, Lord, itong mga panalangin ko, mangyayari to sa kalooban mo, hindi sa kalooban. Yun po yung desire na tinuro po sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kalooban niya ang masunod, hindi yung kalooban natin. Pinag-pray mo nga, ginawa mo naman ng wala pang sagot, hindi yung kalooban ng Panginoon, mga kapatid. I learned my lesson in ministry, pinag-pray ko to, wala pang answered prayer, ginawa ko na, palpak ang nangyari. Ang kalooban ng Panginoon, if we pray, we ask for answered prayer sa Panginoon. Huwag tayo basta-basta ura-uratan, banat ng banat. Ask, then receive, sabi ng Panginoon. Receive yung answered prayer.
So, kalooban ng Panginoon, tama? That's the desire na meron tayo. Sundin ang kalooban ng Panginoon. Hindi ang kalooban ko, Ama, sabi ng Panginoon Jesus, kundi ang kalooban mo. Same lang din sa atin. Kalooban po ng Panginoon, hindi ang kalooban natin. Okay po? And, sabi po dito, ganda nito, ayon dun sa Luke 22:39-40, Jesus desired not His comfort, but our salvation and the Father's glory. Yun po yung purpose, but sinunod ng Panginoong Hesus yung pagpapapako sa krus. Kasi, unang-una, hindi lang salvation natin. Maling theology pala yun na, ba't namatay si Kristo? Dahil sa para maligtas ka. Tama naman, pero kulang. Dahil gusto niyang mag-glorify ang Father. Gusto niyang mapapupurihan yung amang nasa langit sa pag-obey niya sa kalooban ng Panginoon. Yun po yung design ng Panginoon. I-glorify ang Panginoon sa kanyang ginagawa. Kahit hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At yung perks noon, salvation natin. Bonus na lang yung nasave tayo. Pero yung unang design ng Panginoong Hesus, bigyang kalukuran or masunod yung kalooban ng kanyang amang nasa langit. Okay po? So, let's also desire na yung kalooban ng Panginoon yung mapunta, yung maging kalooban natin. And, our desire, ano yung dapat maging desire natin? God desire with a heart that longs for God. Longs for God. Lahat ng ginagawa, longs for God. Si God ang nasusunod sa ating buhay, araw-araw, moment by moment sa mundo. Yun po yung design na dapat mabuild sa ating mga puso, mga kapatid. Okay po? Sige nga, sabay-sabay sabihin mga kapatid. 1, 2, 3, go! Not my will, but yours, Lord. Yun po yung desire. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban. Okay po, tandaan natin niya, desire. And, ang kalooban po ng Panginoon mga kapatid, sa panahon po natin, ito na po siya. Tama ko ba? Kalooban po ba ng Panginoon yan? Not my will, but yours, Lord. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ang tanong, kalooban ba ng Panginoon lahat yan? Yung apat na yan. Pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa pagtitipon, pagbahagi, or pag-share ng gospel. Kalooban mo ba ng Panginoon yan? Amen. Ang tanong, may desire ba tayong sundin yan? Kasi ako dati, hanggang dito lang po ako. Hanggang pagdalo lang, kasi may pagkain nga naman. Pero yung pag-share ng gospel, pero I am Lord, send them. Parang ganun ba? Nandito nga ka Lord, sila ipadala mo. Takot ako mag-share ng gospel, pero hindi po mga kapatid. I-desire po natin na ibahagi po si Kristo sa iba. Oo, kapag pala nga ng mukha ko kahit sa mga conference, sige lang Lord. Bakit? That's my desire. Not my will, but your will, Lord, sa buhay ko. Kaya yung mga puntuhan namin, binabago na rin namin sa Panginoon. Mga conference, pag nag-share kami sa conference, kahit scientific yung dinidiscuss namin, kahit mga pera, grace and peace po from the Lord Jesus Christ. Bakit? Share the Lord. Desire to share the Lord, mga kapatid, sa buhay natin. Kasi kalooban po ng Panginoon ang pananalangin. Tama po ba? Kalooban ng Panginoon yung pagbabasa ng Biblia. O ba? Kaya po tayo nahihirapan mag-quiet time minsan. Kasi nga, yung desire natin, atin lang. Pero pag dinisaya natin yung kalooban ng Panginoon, yung quiet time. Ako nga minsan, para akong bali, natawa na ako eh. Talaga ba, Pablo, ito niya sa buhay mo? Kasi nga, yung desire ko ba, enjoy na akong basahin mo Biblia. That's the desire mo. Pagpatak naman sa Revelation, takot na naman ako kasi makita ko yung mga creature na maraming ulo. Bumubuga pa ng apoy. That's the desire, mga kapatid. Pagdalo sa pagtitipon, sa mga sa grupo natin, mahirapan mo ba tayong hatakin or may desire na tayong mag-usan na pupunta ako doon? Bakit? Nagpunta po tayo sa mga pagtitipon para hindi makasama yung mga kasaloob natin. Sa Lord, si God po yung pinunta natin, hindi po yung mga kapatid. Every time, 2 o 3 na nagkakatipon, nandoon daw yung Panginoon. Sa Bible study, Panginoon ang nandoon. Sa cell group, Panginoon ang nandoon. Sa couples, Panginoon ang nandoon. Sa kids ministry, Panginoon ang nandoon. And, share ng gospel. Okay po? So, let's desire mga kapatid na ito po ay mangyari po sa ating mga buhay. Okay po? And, so that po mga kapatid, let's move sa pangalawa nating topic. Discipline.
Ang ganda ng topic ni Kedyo ito, yung haba ng binasa ko eh. Hindi ko, sa isip ko, huwag naman i-topic to, sinasabing ko ni Kedyo. Discipline, disiplina. Ang tanong po mga kapatid, ang discipline po ba ay biblical? Yes or no? Yes, mga kapatid. Kaya pag tayo po napagsabihan ng leader natin, ni-rebuke, kinorek, matuwak po kayo. Bakit po? Kung di po ako na-rebuke ni Manico, wala na. Pariwala na buhay ko. Dumaan ako sa kulang ng 2-4 na ni Manico, umanda ang buhay ko sa kanila. Bunga po ng rebuke. Kasi ang rebuke po ay biblical. Disiplina or discipline, tingnan natin. What is discipline? Submission to God's plan with unwavering obedience. Charles, punta ka sa ganito. Mag-share ka sa patay. Kuya, wala pa akong experience. Unwavering obedience. So, basa-basa, contemplate, nood ng video, pwede na to, share na sa patay to. Unwavering obedience. Hindi makami tinarin nila JC nila Kuya Nico mag-share sa patay. But because of unwavering obedience sa Lord. Hindi na namin titingnan si Kuya Nico. Kasi ang Kuya Nico, ginamit na siya ng Panginoon. Pero ang Lord ang magkukuman sa atin. Kaya ang desire natin, not my will, but your will, Lord. Pag ang desire mo ay will na ng leader mo, something wrong sa heart mo. Okay mga kapatid, so this unwavering obedience, kahit nahirapan ka na, obey lang ng obey kasi nga, yun ay part ng ating journey sa ating buhay Kristiyano. At ang ganda lang po mga kapatid, pag nalampasan mo yung isang test sa Panginoon, fulfillment, Lord. Ang sarap. Para si Ate Queenie, ang fulfillment niya ngayon, nakakanta eh. So ako din, nakapag-share na ako sa patay, Lord, kumitan naman, Lord, yung magiling naman. Ganun ba? Next step naman. Lord, baka hanggang pagkasal na to, makakasal na ako. That's fulfillment in the Lord. Hindi na yung degree na meron ako, hindi na yung galing ko kung ano-ano man. Fulfillment pong masunod yung kalooban ng Panginoon. Through what? Discipline. Kaya yung pagkuha time, discipline. Pag-pray, discipline, kailangan doon. Pag wala ka disiplina, nako, Monday, quiet time, Tuesday, wala, hahabulin mo naman ang Friday yan. Di ba mga kapatid, naranasan niyo yan? Ako naranas ko yun. Okay? So, discipline. Kabilang dito ang regular na panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagtanggi sa tukso. Ang disiplina ay hindi pahirap. Tandaan niyo mga kapatid ha? Ang disiplina sa Panginoon ay hindi pahirap. Hindi po siya pahirap. Ito ay pagpapalalim ng pananampalataya. Huwag niyo po i-take na yung rebuking, yung correcting, pinapahirapan kayo. No, hindi. Pinapalalim lang po ng Panginoon yung pananampalataya niyo. May inaayos lang yung God sa puso niyo na hindi pa nag-ayos-ayos yung nakaraang taon. Pero kung ayaw yung magpa-correct, ayaw yung magpa-rebuke, cycle lang yan. Balikot-ikot lang yan. Okay po mga kapatid, pagpapalalim po siya ng pananampalataya. And tingnan natin yung disiplina sa Hebreo. Ito ang ganda nito. Lagi ko itong favorite ko ito ngayon. Sabi po sa Hebreo 8, sa chapter 8 na yan, ay verse 8, kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, kaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng kanyang mga anak, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Pag hindi kayo dinisiplina ng Lord, through your leaders, through your family members, through your elders, pag walang nangyayari sa buhay nyo na disiplina, smooth lang yung buhay nyo, magtaka na kayo mga kapatid. Nakakatakot na yun. Bakit? Anak sa labas. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa, yung mga earthly parents natin, ay dinidisiplina tayo. At sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalo dapat tayong magpasakop, authority sa pagdidisiplina ng ating amang nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Hindi naman para kay Lord 'yon. Yung pagdisiplina ay para din para sa atin. Para daw mabuti ang pamumuhay natin sa earth. Sa maikling panahon, short term lang ang disiplina. Dinidisiplina tayo ng mga ama natin sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikakabubuti natin upang maging banal tayong kagaya niya. Nakuha niyo po yung comparison?
pinapalo tayo ng mga magulang natin sa inaakala nilang tama. Hindi pa sila sure, pero alam na tama. Pero yung Panginoon natin sa langit, sure na sure siya na dapat tayong disiplinahin para maging banal. Katulad niya. So balik po tayo sa question kanina. Biblical po ba ang disiplina? Opo mga kapatid. Biblical na biblical. Ayan po ang patunay. Ang truth, ang absolute truth na nagmumula sa salita ng Diyos. If ang nagmamatter na lang doon is yung response mo. Kung magpapalisiplina ka or i-take mo siya as personal. Okay po? Tinandun po natin. Isa pa po. Ito po. Discipline is biblical. Lahat ng kasulatan, the Bible, yun ang kasulatan ng Diyos, ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So, bawat hibla ng Bible natin, bawat chapter, bawat verse, power ng God yan kasi galing sa breath ng Panginoon. At, kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa po? Pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Yung pagtuturo ng katotohanan, lahat tayo gusto yan eh. Pagsasaway, medyo 50-50 na eh. Tama po ba mga kapatid? Pagtutuwid, lalo na. And, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So if one of our elders, kuya, ate, approach you with love, rebuke you with love, response with love, mga kapatid, don't take it too personal sa inyo po sarili. Kasi yun po ay biblical. May basihan po sila sa pagkukorek, sa pag-rebuke. Kasi parte po siya ng disiplina. Nakita ka na, ayaw mo mag-church. Doon ka sa inuman, pinagsabihan ka, huwag ka lang sa mga loob mo. Sabihan ka na. Nangyari na rin po sa akin yun. One time, ni-rebuke ako ni Piniko, napakatinding rebuke na. Nag-read ako ng DIPF sa main, yung day and prayer and fasting, nag-read ako doon, half day. Yan dati kasi po mga kapatid, yung Saturday, yung hapon, cell-charger, di ba yun? Kaya kasi ngayon, naghati na eh. When ko, pinag-read ako ng DIPF, sige, mag-read ka. Pero kaya sa half day, alis ako. Pero yung alis ko, walang reason. Yan nag-read ako ng DIPF, nag-pray, lahat. Ako yung parang MC ba? Nung hapon na yon, nagpaalam ako kasi may birthday yan. Hindi ako nagsabi na ganito. Pero yung mind ko, pag tinanong ako ni Kiniko, tinanong ako ni Ricky, tinanong ako ni JC, tsaka na Kuya Joe, may birthday ko, mag-share ako ng gospel. Valid, di ba? Valid na valid, mag-share ako ng gospel eh. Pero in-expect ko na, natatawag ko. Alam mo yung heart mo, na alam mo yung kasama mo na willing siyang isacrifice yung buhay niya para maayos buhay mo. Tatawag ko, hindi tatawag ko. Nasa kotse pa lang ako, nag-miss ko na, ay, ito, nasa Kiniko, papatay-patay na, tatawag na. Pag-pindot ko, Charles, ba't ka umalis? Nag-delete ka pa dito, ikaw pala inaasahan. Nag-delete ka na ng may buhay, tapos ikaw paalis-alis ka, ayaw mo magseryoso. That's rebuking nga. Tawa niya, sa unang tingin, ang sakit. Kung legalistic ako, teka lang kuya, nag-delete na nga ako ng half day, ba't yung half day akin pa din? See? Yun po yung legalistic na pamumuhay. Pero dahil yung love yung nakita ko, 20 katao na nilililit ko. Tapos ako, pag gustuin ko umalis, nakakaalis ako. Pero hindi ko may comment yung whole dito sa Panginoon. Doon ko nakuha yung word na rebuking, na nagmamatter siya sa paglilid ko sa ministry. Eh mga kapatid, so pag nireview kayo, response with love. Lagi love. Huwag yung take to personal, love lagi ang response. Okay? Sige ha. So, ano po yung disiplina sa Bible? Pagtuturo ng katotohanan. Minsan kasi mga kapatid, meron tayong mga blind spot. Ano yung blind spot? Yung mga blind side ng buhay mo na hindi mo makita. Ang nakakita nun, pwedeng ka-cell group mo, pwedeng leader mo, or pwede yung ibang member ng church. So yung blind spot na yon, pag natapik yun ng konti, sabog pag hindi ka, pag legalistic ka. Pero ang response mo ay pag-ibig, matutuwa ka. So ako tuwang-tuwa ako, niliripong ako ng mga kapatid ko, nila JC, nila EP, sa Bayside, isip ko, man nila ako kasi niliripong nila ako. Kasi pag walang rebuking, makatakot na yun. Transparent lang, smooth ng buhay, hindi yun design ng Panginoon. Kasi laging may test eh. Magalak kayo pag dumaranas kayo ng iba't ibang pagpuri ng pagsunod. May test ang pananampalataya. Pagsasaway, kunyari, nagtatamburin si ate, pupok ng pupok, ate,
Hindi, gandahan lang baka masira. Pagsasaway. Huwag don't take it to personal. Sinaway ka lang ng may pag-ibig. Pagtutuwid. Lalo kayo sa mga kabataan. Dito ako nagsastruggle sa mga Bible study ko eh. Pag Bible study group, okay. After na ilang araw, magpo-post na naman kung ano-ano. Medyo nudie. So, kinutuwid. Hindi yan sa Panginoon. Kasi nagkakos ka ng kasalanan sa iba. That's pagtutuwid. At parte siya ng disiplina ng Panginoon. At pagsanay sa matuwid na Panginoon. Okay po? Sige po. Tanong po. Kalooban po ba ng Diyos to? Panalangin? Pagbabasa ng Biblia? Pagtadlo sa pagtitipon at pag-ibahagi si Kristo? Opo, opo. Ang tanong po, meron po ba tayong discipline dito? Sa pagbabasa sa pananalangin. Kasi ako dati po, nung bago-bago pa ako Christian, ang pananalangin ko parang fast food, mabilisan lang. Okay na to, nakapag-pray na, okay na. Saan po yung discipline doon? Pagising nyo po, ano yung una yung hinahawakan nyo? Sabi nga po nung book ni Edmund Chan, who you are determines what you do. Kung sino ka, yun yung ginagawa mo. So pag gising sa umaga, ano yung una yung hinahawakan? Saan yung disiplina na nangyagaling sa Panginoon? Pangalawa po, pagbabasa ng Biblia. Ako dati, verse lang, okay na, ipapatama pa sa iba. Sa porto dito. That's disiplina sa Bible. Pero ngayon, I love reading the Word of God. Hindi pa sapat yung Bible, maghanap pa ako ng mga books na devotional. Pangatlo, pag-ibon. Dati, dapat pa akong kakaunin ng kakaunin. Pero nung sa Panginoon na ako, kusang loob na ako nagpupunta. Nagdadala pa ako ng isasama ko. Kasi nga, meron na akong discipline. Lalo sa oras. Time principle. Dati, lagi akong pahuli-huli. Kasi nga, wala akong disiplina na nagmumula sa Panginoon. Pero yung nakuha ko yung tamang disiplina, pag sinabing, dapat ako. Kasi, ang inimit ko nga si Lord, hindi naman kayo eh. Kayo ba mga kapatid? Pang-last, ibahagi si Kristo. Part po siya ng disiplina, ibahagi si Kristo. Hindi mo man ma-share yung gospel, pero yung tamang pamumuhay na meron ka, sapat na yun para ibahagi na ikaw ay Diyos. Na ikaw ay may Diyos. Bakit po? Ang gospel po kasi ay may transform na life. Nabago yung buhay. Hindi mo man mabigkas ng tama yung 5 piece na yun, yung bridge illustration na yun, yung pamumuhay mo ay sapat na validation or justification na ikaw ay binago ng Panginoon. Okay po? Okay po tayo? So, ito po, Jesus modeled a life of discipline. Tingnan natin lagi si Jesus kasi siya lagi lang gumodel eh. Sa paghihirap ng kanyang kalooban, ito na yung hirap na siya kasi dalakpi na siya eh. Sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nananalangin ng mataimtim at ang pawis niya ay parang dugo na tumutulog sa lupa. Gano'n siya kadisiplin sa prayer. Sa sobrang hirap nung dinanas niya, yung prayer niya, patak-patak na yung luha na parang dugo sa lupa. Gano'n siya kadisiplinado sa pananalangin. Ako dati naalala ko, kung may problema ako, imbis na mag-pray ako, magtawag pa ako ng sino-sino para kampihan ako. That's life na meron ako dati mga kapatid. I learned my lesson through that. Imbis na ipanalangin ko yung kapatid na medyo nagkagasgasan kami, chat pa ako ng chat. Kaya JC, alam mo ba quiz? Ngari quiz. Para lang magkaroon ako ng kakampi. Hindi po mga kapatid. Hindi po disiplina ang tawag yun. If merong mali kayong nakita, merong something wrong sa buhay pananampalataya nyo, si Christ nga, paghihirap, sa English na version, agony. Ang agony po ay times 10 na paghihirap yung naranasan niya. That's agony. Kasi ang hirap suffer lang, di ba yun? Sa normal na translation. Sa kanya po, agony. Anong ginawa niya nung meron siyang agony? Nag-pray. That's discipline. So, let's pray na ito rin pong model ni Jesus sa discipline ay yun din yung maging model ng buhay natin. Okay pa mga kapatid? And, siyempre po, sa last topic tayo. Delight. Sabi ko nga kanina, if we decide to follow God, if we have discipline in the Lord, need yan ma-convert into delight. Kasi pag hindi na-convert yan, legalistic. May burden sa pagsunod sa Panginoon. Kahit yung practice nyo, mahirapan ka dun. Ano naman, dyan na naman. Pero gusto mo nang pumunta, pero yung kalooban mo, bigat na bigat. Kasi nga hanggang discipline lang ang na-cultivate. Hindi yung delight. Okay po? Last topic po mga kapatid, delight. What is delight?
Delight means, ito na, deep joy. Fruit of the Holy Spirit is love. Fruit of the Holy Spirit is love, peace, joy, kindness, goodness. Ito po ay deep joy. Malalim na kagalakan. Ang lalim nito. Or pleasure. Or satisfaction. Kaya nung nalearn ko na yung lesson ko sa ministry, dati gusto ko mag-preach, maraming tao. Ngayon, tatlo, dalawa, okay na yan. Kasi yung satisfaction ko hindi naman sa inyo. Ay, Lord. Dati pag nag-cell group ako dati sa Bayside, dapat 15, 10, para marami talaga nakikinig. Para pag picturean, ang dami. Pero may satisfaction, may deep joy, may pleasure is the Lord. Kaya nung sa Malintana ako, 2, 3, deep joy is ma-pleasure ko from the Lord. Hindi yung count, hindi yung numbers. Dapat yung joy mo ay magmumula sa Panginoon. Deep, malalim na joy. Ano pa? Not just surface level. Hindi yung parang hindi lang sa ministry, pero deep inside, rotten na pala yung kanyang heart. Iba po yun, hindi po yun delight. Surface lang yung happiness niya. Pag may happening lang, happy. Ano pa? But a heart of level gladness. Nung sikwini ko po na slide sa resort, Lord, salamat Lord, buti ako na lang, hindi ito mga kapatid ko, sanay na ako sa pain. Deep gladness. Deep joy na meron siya. Lord, salamat Lord, buti sa akin nangyari ito, hindi ito sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, kasi ako sanay na ako sa pain. Oh, ba't nasabi na po yun dito yun? Kasi deep na yung kanyang joy, deep na yung kanyang pleasure, at yung kanyang heart, glad na sa Panginoon. Pero pag normal na tao lang, Lord, ba't ako pa? Eh, iba na lang. Diba? Ganyan tayo minsan. Ba't kami pa? Iba naman. Surface lang yun. Panlabas lang yung meron nating kaligayahan. Panlabas na yung ating happiness. Pag walang delight. Ang delight po ay, sobra ka na ba? Hindi mo na ma-explain yung joy na meron ka sa Panginoon. Wala nang ka-burden yung ginagawa mo sa Panginoon. That's delight. Need ma-convert yung desire, yung discipline into delight. Para kahit mag-follow up ka ng tagbahaan, joy ka pa din kasi may delight ka sa Panginoon. Kahit inaabot kami ng BS ni na JC ng alas 11, may joy pa rin pagpasok sa umaga kasi ginawa namin yun sa Panginoon. Same thing with you mga kapatid. Kung saan makaipat pa rin ang inyong buhay dito sa Santo Domingo, let's have the delight to follow Lord. Delight. Malalim na kagalakan. Ano po ito? Delight po sa Tagalog po ay kaluguran or malalim na kagalakan. Deep joy. Yun doyo po yung delight. At sabi dyan, sa John 4:34, ito sabi ng Panginoon, ito yung minodel ni Christ na delight. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban na nagsugo sa akin at pagtupad sa kanyang pinapagawa. That's delight. Ang pagkain doon ni Jesus ay yung pagsunod sa kalooban ng kanyang amang nasa langit at tuparin yung pinapagawa sa kanya. That's delight. E kalooban ng Panginoon na hanggang krus ng Kalbaryo, mapunta si Jesus. Sumunod siya ng may delight. Ba't ko nasabing may delight? Ano sinabi ni Jesus doon? Ama, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ginagawa nila. That's delight. Walang ka-burden-burden yung pakuin ka ng malaking pako doon hanggang mamatay ka. Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. That's delight sa harap ng Panginoon. Sumunod si Jesus hanggang sa kamatayan sa krus. Kasi ang pagkain doon niya ay pagsunod sa kalooban ng Diyos na nagsugo sa Kanya at pagtupad sa Kanya sa ipinapagawa ng Diyos sa Kanya. That's delight mga kapatid. Ipag-pray po natin na yun po yung mabuild, yun po yung ibigay ng Panginoon sa ating mga puso. Na ang bawat pagbabasa natin ng Biblia, bawat pag-pray natin, bawat pagdalo sa pagtitipon, bawat pag-share ng gospel, meron pong delight sa puso natin. Hindi napipilitan lamang, kundi may kagalakan, may kalaguran sa harap ng Panginoon. Okay po? Ito po, Jesus delighted in fellowship with the Father. Kaya para siya nagkakaroon ng delight, meron siyang kagalakan, may kalaguran siya sa fellowship sa kanyang Ama. Very early in the morning, Jesus got up.
left the house and went off to solitary place where he prayed. Same thing with us mga kapatid. Let's cultivate ang habit ng pakikipag-fellowship sa Panginoon through our quiet time, through our devotion. Okay po, wag po tayong tatamad-tamad quiet time kasi fellowship natin yun sa Panginoong nating Amang nasa langit. Pangalawa po, Jesus delighted in loving people. Kaya hanggang kahit mamatay siya, bago niya yung delight sa puso niya, sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. Sumunod kayo sa akin, kayo lahat ng may balisa, kung ano mang iniisip, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mahal na mahal ng Panginoon, may delight ang Panginoon na mahalin ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ano pa po? Jesus endured the cross with delight in the outcome. Sabi mo, Lord, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ginagawa nila. Nandun pa rin yung joy, yung delight sa puso niya. For the joy set before him, he endured the cross. Hebrew 12:2. Ang joy na sa puso niya na, kahit yung nakaset ng mangyari sa kanya. Old Testament pa naman pala tayo mga kapatid, di ba? Old Testament pa lang sinasabi na mayroong Emmanuel na darating, kaso papatayin siya para mag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Pero, for the joy set before him, he endured the cross. That's delight sa harap ng Panginoon. Okay po mga kapatid? So, kaya po mga kapatid ha? So, we have the desire to know the Lord. Not my will, but your will, Lord. Discipline, part po siya ng pagsunod sa Panginoon. Kasi pag hindi tayo dinidisiplina, anak tayo sa labas. And delight, endure, kung ano yung mga test na meron tayo sa buhay. Nang mayroong kagalakan at kaluburan sa Panginoon. So, challenge po mga kapatid. Challenge. Desire can faith. Tama po ba? Yung desire mo, pili mawala yan. Ako rin po, nawala rin po desire ko. 2 years po ako nawala sa ministry, nagliwaliw po kung saan-saan. Nawala yung desire ko. Desire can fade if it's not fed. Yung desire mo, pakainin mo yan ng salita ng Diyos, dumano ka sa pagtitipon, mga Bible study, cell group, mag-pray ka, mag-devote ka sa Panginoon ng time, mag-fast ka, pakainin mo yan. Kasi pag hindi, ma-fade yan, mawawala yan. Discipline demands consistency. Tama po ba mga kapatid? Pag paputol-putol ang quiet time mo, pag paputol-putol yung share mo ng gospel, wala na. Next time, nahihirapan ka na. Kasi hindi ka consistent sa iyong disiplina, sa iyong pananampalataya. Delight does not come overnight. Hindi po. Kasi yung delight ko, tagal din bago ko na-build sa Panginoon. Hindi siya, pagtulog mo bukas, meron ka ng ganun. Hindi po. Papadaanin ka pa ni Lord sa mga tests para ma-build yung delight sa puso. Is the fruit of walking in Jesus through valleys and victories. Ano yung valleys? Kalungkutan, heartaches, kunting gasgasan, tests, sa family, sa ministry, sa trabaho, lahat yung valleys natin yun. And victories. Doon po na-cultivate yung delight sa Panginoon. Okay po? Ano pa po? Pangalawang challenge po. Desire ignites your heart. Tama po ba? Pag nakarinig tayo na maganda mag-speak, sarap buwi sa bahay. Nang gusto ko nang i-share ng gospel, pag magaling yung speaker na, ignites your heart. That's the desire. Discipline, anong minibuild niya? Character. Alam niyo mga kapatid, yung karakter ko dati, ano yung karakter niya? Ate Emma? Sinabi ni Ate Emma sa church, yung super choleric. Ayaw, super choleric. Pag naisipan ko, dapat magawa agad. Whether maraming tao masagasaan, basta magawa ko yung bagay niya. Super choleric. But God give me a right person na mambasag yung aking pagiging choleric. Alam niyo, ura-urada? Yun ang choleric. Pag naisipan ko, dapat magawa agad. Hindi pwedeng hindi. Yun po yung karakter ko dati. But God give me a right person, right church, lahat na, para mabuild ko yung patience sa buhay. Paano maghintay sa go signal ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano po yung karakter na meron kayo, but I pray to the Lord kasi isa lang ang God natin. Si God po yung mag-build ng tamang karakter po sa buhay niyo. Sa trabaho, sa family, sa ministry, lahat po. Si God po nagbago ng aking karakter.
Hindi ako marunong mag-sorry dati, but praise the Lord. Pag kunting pagkakamay, naku po, sorry Lord. Na-build po ng Panginoon yun sa character ko. Lalo ngayon, boss na po ako ng isang office, dami ko na pong trabahante. God build a character sa buhay ko na hindi ako maging Lord over sa kanila. Alam niyo yung Lord over? Boss na boss ka talaga, kuman-kuman ka lang. No. But God gave me the right character na itama yung aking Panginoon. Okay pa, ano pa po? Delights fills your soul. Your emotion, kasi minsan sa ministry, ang nauuna, emotion. But if you have delight, tatambakan ng God yun ng mga positive na makuha mo yung teaching niya. Lord, ano ba tinuturo mo? Ba't naranasan ko? Kaya anong sinili ko na, na tao, nandun pa sa resort, ano ba tinuturo mo sa amin? Lord, ba't pinangyari mo ito? Kaya tanong ko siya si Lord eh. So, Lord, anong teaching mo? Ba't magkaroon ng disgrasya? Yes, the Lord, anong tinuturo niya? Alam niyo na-learn ko doon? Na-learn ko doon yung life ni Job. Paano ka maging persistent sa buhay pananampalataya? Susunod ka pa rin ka ba, Lord, kahit yung leader mo di na makalakad, Charlie? That's na-learn ko sa Panginoon. So ask the Lord, mga kapatida, ask the Lord, lagi tayong magtanong. Libre lang magtanong kay Lord, tama pa ang sagot. Okay po? Last challenge mo, mga kapatid. Let us have a godly desire. Tama man po na maganda lahat ng nakikita natin, organize lahat, baka desire mo lang yun. Tama man, dapat ganito gusto natin, maganda to. Tama man, tama, walang mali doon. Pero, i-desire natin yung godly desire. Kasi pag desire lang natin, hindi maglalast yan. Pagod tayo, mababurden tayo, maninilip tayo ng maninilip kung sino-sino, hanggang mag-stop na tayo. Kasi kalooban lang natin yun. Let's desire the Lord. Alam mo na sa Malinta na ako, upuan namin kahoy, ako na nakaupo, mga bata nakaupo, pero masaya man kami. Bonus na lang kung may ganito tayo kagandang church, is bonus na lang sa Panginoon. But we have to desire the Lord. Si Lord yung desire natin, hindi ito lahat to perishable. Ito perishable, ako perishable, mga kapatid. Okay mga kapatid, ano pa po? Your will, Lord, not mine. I-build natin yung kalooban niya, Lord, hindi mo kalooban ko. Ano pa po? Build a godly character or unwavering obedience. Ang obedience, mahirap yan eh. Naranasan ko sa ministry. Oo lang ako sa leader ko, pero kumukulo-kulo na yung loob ko eh. Sa likod ng back of my mind, rebellious na ako eh. So build a godly character. Maka-Diyos na character. Ito, ano pa po? And delight, magkaroon po tayo ng kaluguran, magkaroon tayo ng kagalakan to do the will, kagustuhan at purpose po ng Panginoon. Lahat po may purpose ng Panginoon. Lahat po, whether bad man or good yung situation, may purpose po ang God dyan. Tandaan nyo natin. Let's build a delight to do the will and purpose of our Lord in us. Huwag mo na yung iba, ikaw muna. Okay po mga kapatid, so I think yun lang mga kapatid, again po, grace and peace po from our Lord. The Father yan, X lang, and our Lord Jesus Christ. Tayo po yung mga namin mga. Heavenly Father, Lord, we acknowledge, Lord, your power, your sovereignty, Lord, sa lugar na ito. And Lord, Father, we thank you, Lord God, for the joy in your word, Lord God. Napakasarap po, himay-himayin na yung salita, Panginoon ko. Wala pong contradiction, Panginoon ko. At I thank you, Lord God, sa buhay po na aking mga kapatid na nandito. Hindi ko alam, Lord, kung anong nilalaman ng heart nila ngayon. Hindi ko alam kung anong nilalaman ng mind nila, Lord God. But I pray, Lord God, na i-desire nila, Lord God, na mas matupad yung kalooban nyo, hindi po kalooban namin o kalooban nila. And I pray, Lord God, na yung discipline namin, Lord, ay magmumula sa inyo, hindi po magmumula sa amin, so that we can build a godly character, Lord God, na ma-convert namin po into delight. Help us, Lord God, to see good things sa lahat po na nangyari, Panginoon ko. Help us, Lord God, na mag-motivate kami, Lord God, sa bawat isa. Mag-love kami sa bawat isa, Lord God. At ma-build namin, Lord God, yung totoong pag-iibigan, Lord God, na nagmumula sa inyo, na hindi natutuwa sa mali, bagkos gusto po ang katotohanan. Salamat sa buhay na aking mga kapatid na nandito. I pray, Lord God, kayo po mag-bless sa kanila, Lord God, ng financial na provision, spiritual, Lord God, na maturity and growth. At higit sa lahat, Lord God, kung meron po silang mga sakit, Lord God, kayo po magpagaling sa kanila. And I pray, Lord God, sa init po ng panahon, Panginoon ko, kayo po mag-protect, Lord, sa aking mga kapatid na nandito, lalo sa mga bata, at sa may mga edad na Panginoon ko na aking mga kapatid. Mahal ko po sila, at alam ko, Lord God, na mahal niyo po sila, Panginoon ko. Pagpalain niyo po sila, ingatan niyo po sila, at kayo po ang maghari sa buhay nila, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige pa, palakpakan pa natin ang Lord sa buhay natin.
po ang mga na-bless sa magandang mensahe po mula sa Panginoon. Magsabi po ng amen ang lahat ng mga na-bless. At sa lahat po ng mga na-bless ay hinahanyayahan ko po kayong umawit kasama namin. Tayo pong lahat ay tumayo.
tayo sa ating breaking of the bread. So, yung breaking of the bread po, ito po yung time na si Christ po yung nagpipreso ng tinapay para sa mga disipulo niya. So, let's remind po for this verse, galing po sa 1 Corinthians 11, 3:7-9. Basahin ko na lang po. Ang sino mang kumain ng tinapay ng mamaya at uminom sa kopa ng Panginoon yung wine, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus Kristo. Take note of the word, hindi karapat-dapat. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. We have to examine ourselves, mga kapatid. Bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. At also mga kapatid, let's be reminded po sa lahat, yung sabi po ng Panginoon sa Matthew 5:23-24 po. Sabi dito, kaya't kung mag-alay kayo ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa inyong kapatid. Take note ha, wala kang sama ng loob. May sama ng loob yung kapatid mo sa iyo. Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagsundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. So mga kapatid, itong break of the bread po ay napaka mahalagang tagpo po sa buhay nating mga Kristiyano. Nagpapaalala po ito ng katawan at dugo ni Jesus na naging kabayaran po ng ating mga kasalanan. So again mga kapatid, sa mga hindi pa nakakaalam nito, pwede po kayong mag-skip. Pero again, if kayo po ay mag-join, siya sa atin yung puso nyo. Magpipray po ako mamaya, we have to accept Lord Christ as our Lord and Savior, and let's repent all the sins na meron po tayo para maging karapat-dapat po tayo doon sa pagkuha ng tinapay at pag-inom ng kawain sa Panginoon. Okay po? Sige po. Sa pag-start po ng awit, pwede po tayong kumuha po ng wine at yung tinapay po para ma-start po natin yung program. Tayo po lahat ay tumayo. Because you were forsaken.
died for me. Makes you love, I know it's true. My joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I Sige po, bago po natin ipanalangin yung tinapay at yung wine, tayo po muna yung manalangin sabay-sabay. Father in heaven, Lord, we thank you, Lord God, for this another opportunity, Lord God, na ma-remind po kami, Lord God, of your sacrifices, Lord God, sa Calvary of the cross, Panginoon. Salamat, Lord, na kami po inyong mga create na naging makasalanan sa inyong harapan, ay kayo pong gumawa po, Lord God, ng paraan upang maligtas, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong katawan na siya pong nabayubay, Lord God, sa krus ng Calvary, Lord God, upang ang aming mga katawan, Lord God, ay hindi na pumabayubay, Panginoon ko. Salamat din, Panginoon ko, sa inyong dugo, Panginoon ko, na siyang nabubo, Lord God, sa krus ng Calvary, upang aming mga dugo ay hindi na pumabubo sa krus ng Calvary, Panginoon ko. Salamat sa kaligtasan na kayo ang may akda, sa buhay na kayo ang may akda, at sa aming pong buhay, Lord God, na may kapayapaan, Lord God, may freedom, Lord God, sa inyo, na kayo din po ang may akda. Lord, sa oras na ito, Panginoon ko, sa aking mga kapatid, Lord God, na nandito, at ako rin, Panginoon ko, ay lagi po kami nag-pray, Lord God, na i-commit po namin ang aming buhay sa inyo bilang aming Panginoon na tagapagligtas. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa aming po mga fortune, sa aming po mga pagkakasala, Lord, sa inyong harapan. Sa isip man, Lord, sa salita, sa gawa, Lord God, ito man ay labag sa inyo, labag po sa aming kapwa, at sa mga bagay, Lord God, na alam po namin tama na hindi namin nagagawa. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami, Panginoon ko, upang karapat-dapat po kami, Lord God, na makatanggap, Lord God, ng pagpapala at nagmumula sa inyo. Sa aking mga kapatid, Lord, na hindi po nakaunawa pa sa itong gawain, Lord, help them, Lord God, na maunawaan po nila ang kahalagaan nito, Lord God. Nang matuklasan nila, Lord God, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pag-ibig, Panginoon ko, na magkaroon po sila ng desire, ng discipline, at ng delight to follow your word and purpose sa buhay nila. Salamat, Panginoon ko, sa oras ko, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sige po, tayo po ay manalangin. Panalangin po natin ang tinapay po na nagsisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli salamat po, Lord. Tunay, Panginoon, na ito po ang ginawa mo dahil alam namin na hindi po kami deserving na gawa nito, Panginoon. Sa kabila po ng aming pagiging rebelde, Panginoon. Kaya Lord, patawarin mo po kami sa lahat. At talagang salamat po sa katawan ni Kristo na talagang inalay sa amin. Hindi na nga po makilala kung katawan pa po ba ng tao yung nakabayubay sa krus, Panginoon. Para kami ay maligtas at malinis, Panginoon. At panumbalik lamang sa relasyon ng nawaling na relasyon po namin sa Diyos. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa model na ibinigay mo. At ito ay isang imbitasyon sa amin na talaga kami po ay mamatay na sa aming sarili, Panginoon. At muling mabuhay ng may panibagong pagkatao, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa walang hanggang pag-ibig na binigay mo po sa amin. At pinatunayan mo po ito sa iyong finished work, Panginoon, na talagang kami po ay naligtas sa pamamagitan nito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, sabay-sabay natin tanggapin yung tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito,
gawin ninyo bilang pag-alala sa amin. Hindi po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, Panginoon, kay Jesus. Dahil sa pag-aalay po, Panginoon, ang kanyang dugo, kami po ay naligtas. At bilang pag-take po namin ikaw, Panginoon, ay siya'y aalalahanin namin, hindi lang sa oras na to, kundi moment by moment, Panginoon, na kami kanyang iniligtas, Panginoon, at kami magiging kanyang tagasunod. Lord, kayo po, Panginoon, ang tunay na magabay sa amin upang masunod namin yung daan na inilanghala ni Jesus para sa amin, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay aming dalangin sa kalinginan ni Jesus. Amen. Hindi po, sabay-sabay natin inumin yung wine. Sapagkat tuwing kakain kayo ng dinapay at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong nasa langit, salamat Lord sa pribilehiyo, Lord God, na kami inyong mga anak ay significant, Lord God, sa inyong harapan. Salamat, Lord God, sa pribilehiyo, Lord God, na kami inyong mga anak, Lord God, ay may purpose sa inyong harapan. Lord, salamat sa walang hanggang pag-ibig, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin. Na kami inyong mga anak, inyong mga nilikha, ay meron na pong kalayaan, Lord God, na tumanggi sa kasalanan. At may kalayaan, Lord God, na tuparin ang inyong kalooban. Maghari po sa aming buhay, Panginoon po. Kayo na po ang maghawak, Lord God, ng aming mga desisyon, ng aming mga nasa isip, Panginoon po, at nasa puso. At kung ano man yung udyok ng mundo, ng flesh, at ng ni Satan, Panginoon po, tulungan niyo kami, Panginoon ko, na hindi po yung ma-entertain sa buhay namin. At makasunod kami, Lord God, na nakafix yung aming pananampalataya, yung aming mata, yung aming isip sa Panginoon sa Kristo. Salamat, Panginoon ko. We honor you again, Lord, and we love you. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, pwede po tayo mag-walk.